Yo! What is up mga kababayan? Kumusta? Mapagpalang araw nga pala sa ating lahat. And of course, magandang buhay sa ating lahat mga kababayan. Panibagong araw na naman. Panibago namang makabalbalan ng ibang kampong at ipag-uusapan mga kababayan. And of course, wala na mahabang intro pa. You already know who this is. Si Sir Ivan na naman mga kababayan. Nag-iingay sa inyong mga cellphone at sa mga TV. Yes, siyempre si Sir Ivan mga kababayan, ang pinakabulol na vlogger sa mundo ng YouTube. Siyempre, nakilala niyo rin si Sir Ivan mga kababayan, nanungurot po ng mga salot ng lipunan at yung mga membro ng mga ok-ok at yung mga virus na mga utak mga kababayan. Kasi dapat lang natin silang kurtin araw-araw kasi puro yan mga pasaway at ang nabibigay po na problema sa Pilipinas at saka literal mga kababayan. Sila po dahilan kaya babagal po ang pag-udlad ng Pilipinas. Kaya dapat lang natin silang kurtin na araw-araw, kurtin natin sila kang maitim po na mga singit. So how are you today mga kababayan? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. I'm hoping also na lagi ko pong napapasaya ang inyong mga araw sa tinibibigay po ng mga bagong balita si Sir Ivan dito sa ating channel. And girls, lagi ko po itong sinasabi dito araw-araw na dapat stay healthy ho tayo. Stay healthy everyday. Iwas kayo doon sa mga taong nagbibigay sa inyo ng problema at nagbibigay sa inyo ng mga stress. Kasi alam natin mga kababayan, once nagkaroon kayo ng stress sa buhay, dyan nag-umpisa ang ating mga sakit-sakit. Kaya dapat lang po, good vibes everyday at saka smile lang po everyday. So, ngayong araw mga kababayan, before tayo mag-start po sa ating talakayan ngayong araw, syempre i-greet ko muna kayo. Magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar and I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan lahat at wala pong sakit ang lahat. Ngayong araw mga kababayan, isa po sa tipong usapan ay naalala nyo, di ba napag-usapan natin sa last vlog natin na meron pong nagpakalat na isang pinklawan mga kababayan, anti-Marcos, na sabi niya napatay na daw si Madam Imelda Marcos. But that is a very big fake news mga kababayan. Kagagawan ho yan ng mga pinklawan at saka ng mga anti-Marcos. Kaya lang, after that issue mga kababayan, ay sinakyan rin ito na isa na namang pinklawan. Abay alam nyo, itong pinklawan na to, gusto niyang ipapatay si Madam Imelda Marcos. Yes, nakita namin ang kanyang post mga kababayan at itong gunggong nito ay isang nurse. Inudyukan niya ang kanyang kapwa po na nurse, ang nurse po ni Madam Imelda, gusto niyang ipapatay po si Imelda Marcos mga kababayan. At meron nga palang nagtanong sa atin, Sir Ivan, bakit naglabas po ng fake news na gustong ipapatay or gusto ng mga pinklawan na patay na si Madam Imelda Marcos? Bakit nga pala mga kababayan? Ito po ang rason. Kung naalala niyo po, di ba nung the other day, I think 4 days ago na ba, na meron hong lumabas na survey po itong RP mission na maganda or mataas po yung approval rating ni PBBM at saka yung kanyang trust rating. Di ba maganda po ang nakuha na rating po ni PBBM? Kasi kaya sila gumawa po ng eksena mga kababayan at nagpalabas sila ng medyo nakakagulat po na fake news para matabunan po yung good news na yun. Yan po ang kanilang mga kababayan, ang kanilang estilo or mga strategy para matabunan po yung mga magagandang nangyayari or mga good news po sa Marcos administration. Kaya sila nagpalabas po ng fake news. At pag-usapan natin yan mga kababayan. Kasi alam nyo, hindi po natutulog si Sir Ivan, hinanap ko talaga yung gunggong na yan na nurse ang kanyang account mga kababayan at nalaman ko. Fortunately, alam nyo naman si Sir Ivan, nakita ko na ang kanyang totoong pangalan mga kababayan at talagang ibubulgar natin dito. With your help, please i-share ho natin dito paglabas ko sa aking screenshots kung sino tong gunggong na to para malaman po ng mamayang Pilipino mga kababayan. At saka alam nyo ba na balita ko ay nakaabot na rin ito doon sa mga Marcos family mga kababayan. Kaya tinanggal po ang hindi po tinanggal, talagang dineactivate po ang kanyang account at meron tayong ebidensya mamaya. Isa rin sa tipag-usapan mga kababayan ay ito ring lumabas na bagong survey ni PBBM daw galing po sa isang survey firm. Abay bumagsak mga kababayan at saka talagang bumaba po ang survey ni PBBM. Ayon
sa isang, hindi ko, alam nyo naman itong publikos mga kababayan, kilalang kilala naman natin na ganyan ho sila, at talagang iilan lang po na mga times na magiging advantage dito yung mga Marcos. Pero kadamihan po sa kanilang mga survey mga kababayan, palagi pong bagsak si PBM dyan. Napapansin nyo ba yung publikos? Mamaya, ilalantad natin yung mga kababayan. And of course, siyempre, pag-usapan rin natin si Madam Imelda Papin. Meron akong question mga kababayan. Gaano nyo ba kakilala si Madam Imelda Papin? Please raise your hands. Raise your hands. Please comment down below. Gusto ko rin makita po ang inyong comment at inyong opinion tungkol po kay Madam Imelda Papin. Alam nyo ba? Alam ba ng lahat na si Madam Imelda Papin ay isang loyalista? Pero after po sa ipapakita ko ng kanyang interview mga kababayan, meron rin akong ipapakita po na nakakagulat. Mamaya tungkol po kay Madam Imelda Papin. So be ready, be ready. And of course, marami pang iba mga kababayan. Alam nyo naman si Sir Ivan, palagi ho tayong merong baon po na balita na panggulat or mga pasabong. And of course, bago tayo mag-start po sa talakayan ngayong araw, syempre, kumusta po ang lahat? Did you miss me? Syempre, kumustahin muna natin ating mga pinalangga po ng mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kumustahin rin natin mga kababayan ang mga pinalangga rin natin na mga Marcos loyalists. And of course, huwag natin kakalimutan, kumustahin rin natin ang ating mga pinalangga rin na mga DDS all over the world. How are you today mga kababayan? At of course, pasalamatan natin as always yung Unity Team supporter. Kasi alam niyo naman mga kababayan, ang Unity Team supporter po, hindi nila binitawan po si PBM, si FL Lisa Aranita Marcos at saka si BP Inday Sara. Until today mga kababayan, mainit pa rin po ang kanilang suporta sa Marcos administration. Thank you so much po sa Unity Team supporters. And of course, sa ating mga solid supporter dito na mga returning viewers, thank you so much po. Lalong-lalo na sa mga supporters natin dito or mga viewers na hindi nag-skip ng advertisement ni Sir Ivan. Hopefully, sa ating mga new subscribers din, sa ating mga bagong pasok dito, hindi na rin sana kayo mag-skip po ng advertisement kasi malaking tulong ho yan sa ating channel para mabuhay ang ating channel mga kababayan at magtatagal pa si Sir Ivan. Okay ba? Napakakunting request na naman yan. At saka don't forget to like always. Malaking tulong rin yan ang pag-like mga kababayan. Every time po na maglabas po ng bagong vlog si Sir Ivan. Again, thank you so much. So dito tayo muna mga kababayan sa nangyari po tungkol dito kay not nangyari tungkol dito sa inilabas po nga na statement ni PRRD tungkol dito kay Tibes. Kasi nga nagbabanta si PRRD mga kababayan doon po kay Tibes. So for more details, let's watch this. Paglalabas ng video na naglalahad sa mga posibleng pumatay kay Governor Roel Digamo, kinokonsidera si Troy Gomez magbabalita. Isang video ngayon ang kinukonsidera ni Pamplona City Mayor Janice Digamo na gawing ebidensya laban sa mga pumatay sa kanyang asawa. Tinitimba ngayon ni Pamplona Mayor Janice Digamo ang paglalabas ng isang video na ani ay magpapatibay sa tsansang makamit ang hustisya laban sa mga pumatay sa kanyang asawa na si Negros Oriental Governor Roel Digamo at 8 iba pa. Ayon sa mayora, na-record niya sa isang video ang paglalahad ng kanyang asawa ng mga maimpluwensyang pangalan na may masamang plano sa kanilang pamilya. Ang posibleng paglalabas ng video ay naisip ni Mayor Digamo matapos ang anya ay pagpaparamdam ng kanyang pinatay na asawa habang siya ay nasa isang hotel sa Maynila. Sabi ko, oo nga, parang pinapaano mo ako. Because there's this video na hindi ko muna talaga ilalabas. I am yet to consult with my lawyers na parang nagpapahiwatig din siya na ilabas mo ito. Because it was I giving a warning on what might happen because of the threats we have been receiving and who could be behind it. May mga names doon being mentioned.
Sa ngayon ay bumuhos ang suporta mula sa gobyerno para maresolba ang kasong pagpatay sa kanyang asawa. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang bumisita sa ginawang lamay at nangakong matunton at papanagutin ang nasa likod ng krimen sa pamamagitan ng isang binuong Joint Task Force. Pero sa kabila nito ay nagpapasaklolo pa rin si Mayor Digamo sa mga senador. Nais niya na magkaroon ng Senate inquiry sa pagpatay sa kanyang asawa. Naniniwala si Mayor Digamo na mas maraming mailalahad at mas maraming lalabas na witness kung ang mga senador ang mag-iimbestiga dahil sa public pressure. All eyes nakatuon doon. Yung kalaban namin, they are very moneyed people. Ang daming pera. Pag ang negosyo mo ba naman, isabong, STL, no, yung mga babae na nakahubad na ano mo doon sa internet. Yun yung type of business nila. Drugs, may record naman yan eh. Way back nung nag-NIR, may report talaga na he's involved in drugs. Kung ganyan, can you imagine the magnitude of the money, how much they have? Kung may public pressure, malamang yung mga matitempt na dapat will really think twice. Kasi masisira yung pangalan nila. Inilahad ni Mayor Digamo na uusad na sana ang investigasyon ng Senado sa pangunguna ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa nakaraang March 15, ngunit kinansila ito upang bigyan daan ang investigasyon ng Department of Justice. Sa kaugnay na balita, naniniwala naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte na may kinalaman ang droga at si Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr. sa pagpatay kay Governor Ruel Digamo. Ani Duterte, na batay sa salaysay ng dalawang suspect na si Teves ang mastermind, ay dapat nang magsampa ng kaso ang pulisya. Inirekomenda rin ng dating Pangulo ang pagkansela sa passport ni Teves pagkatapos na masampahan na ng kaso. Sinabi ni Duterte na maswerte si Teves dahil hindi na siya ang kasalukuyang presidente. Yan, so ulitin lang natin mga kababayan, ano ba ang sinabi ni PRRD? Kasi medyo hindi klaro eh. Sabi ni PRRD mga kababayan, kasi nga niniwala si PRRD na medyo involved dito yung drugas, yung sa Digamo murder case mga kababayan. Ayon dito ni PRRD, Tibis is lucky. I am no longer in power. Otherwise, another extrajudicial killing would be an issue. Naintindihan mo yan mga kababayan? Extrajudicial killing would be an issue. Alam na ho natin yan. Parang kahatulad yata ng tukhang eh. Correct me if I'm wrong. Kaya pala mga kababayan, itong si Bayad Bay. Speaking of Bayad Bay, mamaya pag-usapan ho natin yan kasi meron pong sinabi dito si Mayor Janice Digamo tungkol po kay Banat Bay mga kababayan. At nakakatawa talaga. Kaya pala itong si Bayad Bay, di ba, na nakita ho natin at saka na-vlog na rin natin yan na di ba ipinagtanggol dito ni Bayad Bay itong si Teves mga kababayan. Di ba sila si Bayad Bay ay mga ano sila eh, mga ang tawag dito, yung mga nabantag vlogger mga kababayan, yung mga bantag vloggers nga pala, ipinagtatanggol nila dito si Teves. Ganong estilo pa rin mga kababayan, kung sino po yung medyo mainit na issue, doon sila didikit. Katulad dito ni Bayad Bay, di ba sila mga Esconian na mga kababayan, dumikit sila kay Esconian kasi alam nyo na basta money talks. Alam nyo na mga kababayan, katulad rin dito kay Teves mga kababayan. Kaya dyan sila dumikit, sila si Bayad Bay at saka yung mga bantag vloggers. Siguro, lately lang nakita, kasi si Sir Ivan, nagmasid-masido tayo sa mga ibang vlogger mga kababayan, like for example kay Banat Bay, parang lately yata, parang dumistansya siya ngayon kay Teves mga kababayan, dahil po dito sa sinabi ni PRRD. Kaya dumistansya itong si Bayad Bay. So speaking po of Bayad Bay, alam niyo ba, merong interview kanina or kahapon, kung sa mga, siyempre, late ang ating oras dito, kasi dyan sa Pilipinas, ay umaga na ho ngayon. Merong interview po si Mayor Jace Digamo tungkol dito sa pagpaslang po sa kanyang husband at na-insert dito ng isang reporter tungkol po sa mga bayaran po ng mga vlogger at saka ng mga newscaster mga kababayan. Abay, napasok yung pangalan ni Bayad Bay. So, for more details, let's watch this. Last question, ma'am. Kasi yung isang nasa Cambodia po, parang ngayon, gumawa siya ng video last time na parang siya rin ay lumalabas na biktima raw. Ano po yung masasabi niyo? Alam niyo, kaya nga mahihirapan akong mag-explain one by one sa inyo. But ako, sasabihin ko lang talagang kapal ng mukha niya. Very thick face.
if we will have the Senate investigation, you will understand why I say na talagang mali yan eh. Hindi totoo yung sinasabi niya. Yung sinasabi niya, biktima din kami katulad ng mga Digamo. No. Hindi po siya biktima. Timing lang siguro talaga na mabibisto na siya ngayon. Oo. Hindi. Kaya help me get through with that Senate investigation. At magkita tayo ulit at sabihin niyo ulit sa akin, oo nga pala, Mayor, tama ka. Kasi, ba't naman ako magsisinungaling dito? What can I gain from it? Wala naman akong makukuha dyan eh. Kinapalan ko lang yung mukha ko, umarap ako sa inyo, dahil kailangan ko talaga ng tulong niyo. We have to push for this. Because the soonest na mangyayari ito, talagang may mangyayari talaga sa hustisya ng asawa ko, ng 8 others, and ng more or less 20 to 30 people who lost their loved ones because of these people. May message po ba kayo sa mga kababayan natin na nakikisimpatya din kay Congressman Teves? For whatever reason na nakisimpatya kayo, I know for sure that majority of Negros Oriental believes in the governor and believe that we are telling the truth. Ang laki ng ginastos ng mga yan nung eleksyon ha. Yung husband ko, ako, ginoo ko, Pilar in town. Pamliti ra. Ano yung pamliti? Pamasahe lang ang kaya nun. But he won. Ba't kailangan nilang maglagay ng Ruel R-U-E-L Digamo kung kaya nila yung husband ko? My husband won because he is truly loved by the people. Kasi pag binabanatan yung asawa ko, naku, harmless creature. Hindi nangangano. Pero sa kanila, wala talagang babanat dyan sa kanila. Ako lang siguro yung nakakaaway talaga nila na sumasagot din talaga sa kanila kasi nagagalit din ako sa mga nila, style nila. Kaya nilang magbayad. Baka nga, paglabas natin dito, may mga offer na kayo. Ako, tawagan yung vlogger na yan, tawagan yung newscaster na ito. Wag naman sana. I hope you value your role in the society. Kasi habang nire-report natin yung tama, nakakatulong tayo. Parang natin ba na we are part of the world solution. We are not the problem. But if you start to create a story na magiging bahagi ka ng problema rather than solution, isang araw haharap tayo lahat sa Diyos mananagot tayo. Mayora, tingin niyo po ba may ganun po, kaya po niyang magbayad? Oy, sir. Ng mga vloggers, ng mga tingin niyo po meron po? Meron akong parang meron bang vlogger na Bayad Bay ang pangalan ba 'yon? Bayad Bay ba 'yon? Ay Bayad Bay, Banat Bay, hindi ko siya kilala. Bayad Bay po talaga tawag. Yun yung nababasa ko parang Bayad Bay yata yun. Banat Bay ba? Hindi ko lang man. O ngayon, Banat Bay. Si Mayor Janice na nagsabi niya na, hindi si Sir Ivan. Ikilala naman kasi yung balhibo na yan ni Bayad Bay, mga kababayan. Kilala naman talaga Doon sila dumidikit kapag meron. Alam niyo na mga kababayan, ganyan sila yung mga kakusa, mga kalyado ni Banat Bay, ganyan sila mga kababayan. Kilala natin yan. Kaya nga sila dumidikit po kay Isko Moreno. Yung mga Isko niyan vloggers, kasi alam niyo na, lumabas po yung issue at merong mga balita na meron talagang money involved mga kababayan. So dito, di ba klaro na, hindi lang po si Sir Ivan nagsabi, pati na nga si Mayor Janice Digamo, nagsabi na rin, Bayad Bay, magbago ka na. Speaking of Bayad Bay, alam nyo ba, mamaya pag-usapan rin natin itong si Hitad mga kababayan. Yang si Hitad, yang si Gagong Lipunan, at saka yang si Bayad Bay, meron kasing ginawa mga kababayan tungkol dito kay Ben Barubal. Mamaya pag-usapan natin yan. And of course, tungkol rin kay Imelda Papin. Mamaya, but before that, siyempre, shoutout muna natin ating mga solid viewers, mga silent viewers, at yung mga viewers po na hindi nag-skip ng ads, si Sir Ivan, thank you so much. I-shoutout natin at pasalamatan natin si Ma'am Victoria Sagusay, nagbigay sa atin ng pang snacks na $5 from New York. Sabi niya, shoutout daw at saka i-remind all my batchmates, Grand Reunion 50th Anniversary
50th anniversary batch this coming December 28 to 29, 2023 dyan po sa Father Orios, Bayugan City. Batch 73. A reminder na po, sa batch 73 meron kayong Grand Union dyan po sa Orios, Bayugan City. Hi to Arsenio Sinaida. Shoutout rin kay Jess Tobtob. Nandyan rin si Sir Axel Roses. Siya ka pala, speaking of Axel Roses, alam niyo ba si Axel Roses, mga kababayan, ay isa ho siyang Marcos vlogger, si Axel Roses, pero iba po ang kanyang pangalan doon po sa kanyang account. Ibang pangalan niya, Axel Roses, parang nakalimutan ko lang, post ko lang ho dito ang kababayan. I think, basta i-post ko na dito, nakalimutan ng pangalan Pasensya po, Axel Roses, but ito po ang kanyang account, mga kababayan. Basta magaling rin siya bumanat, siyempre katulad din kay Sir Ivan. Mas magaling po si Axel Roses. Binanatan niya si Hitad, mga kababayan, at dinipensahan rin niya yung Marcos administration, si PBBM at saka si FL Lisa Aranita Marcos. Once again, shout out po kay Axel Roses. Hi to Ferdinand Casiliano. Shout out rin natin si Remigio Balaco. Nandyan rin, shout out daw sa Santa Lucia community kay Sister Joy Palier, Brother Eric Millones, Sister Elva Stoll, and Sister Erlet Evangelist from Emily Gatpandan. Nandyan rin si Wilma Malavanan. Hi to Sir Edgar Canonigo. Shoutout daw sa kanyang wife na si Josephine Martinez dyan sa Bacolod City. Hi to Glina D. Shoutout daw sa mga members ko sa BBM Sara, Hugpong Panay sa Panay Island, especially ang Boracay Group who work so hard to prove that Boracay is not a Lini Island but a BBM Sara Island, and sa mga 19 members ko na nakasama ko na na-stuck for over 2 hours sa NPA ambush territory between Kansilayan and Bugasungan in Tigbuan, Iloilo while performing our duty as part of the Sea of Red. Siya nga pala, tungkol dito sa NPA, mga kababayan, nabalitaan na ba natin na nagka-problema po doon sa Masbate at saka nadamay po dito yung mga estudyante, mga kababayan? Meron pong nag-viral po, ito pasaway talaga ito NPA, mga kababayan. Dapat sana wala na sila sa Pilipinas para tuloy-tuloy na po yung pag-unlad ng Pilipinas. Kasi yung NPA na yan, I condemn. Katulad rin. Siyempre, Sik Cheloy, shout out. Bakit nanahimik ka pa rin hanggang ngayon? Me, I condemn. Kinundin ako yung NPA. How about you? Kaya mo bang sabihin yan? Siyempre, itong NPA, mga kababayan, pasaway talaga yan sa Pilipinas at sana maubos na yung mga gunggong na yan. Siyempre, shout out rin natin, mga kababayan, si Danny Castroverde Sr. from Iriga City, dating OFW for 15 years. Hi to Mar Velasquez Vlog from Cabiao, Nueva Ecija, and hi to Elina Laguet from Nueva Vizcaya. Ngayon, kababayan, dito muna tayo po sa issue, not sa issue, dito sa balita nga pala ni Imelda Papin. Alam niyo ba si Imelda Papin, mga kababayan, ay isang loyalista? Alam ba yan ng lahat? Actually, meron pong nag-forward sa akin itong video na to. This is already an old na video, kababayan, year 2021, that is December 25, I guess. Pero dito ang kanyang sinabi po ni Imelda Papin ay nagkatotoo, mga kababayan. Tungkol po dito sa nagbabangayan po sa mga supporter po na hindi nagka-unite. Kaya nanawagan siya dito na sana magka-unite na po ang lahat at suportahan natin si PBBM. And after that, meron ako ipapakita sa inyo tungkol po kay Imelda Papin. So, for more details, let's watch this. They don't expect that people will come out in the open and support BBM. Am I correct? Yes. And we cannot deny that. We cannot deny that. It's not only in Ilocos, in Mindanao, in Visayas, even in Bicol region. Ano po? And I myself, I'm also wondering, sabi ko ganon, siguro there's a message to all of us. You know, if ever, no one is perfect. You have to remember that. No one is perfect. If ever that the Marcoses had done something probably yung not favorable to some people before, probably one of these days, those people who do not understand still until now will understand later on if Bongbong will become the president of the Philippines.
So because what is important this time, sa nakikita ko po, is like this. Alam niyo po, naroon ang freedom natin lahat. Yun, medyo sensitive itong topic pong ito, ano? But I have to be honest to all of you, once and for all. Ang isang leader, tandaan po natin ito, ay merong rason lahat na ginagawa. Ano po? Kung sakali man merong mga naapektuhan, iyan po ay may rason. Bakit ang isang leader, isang namumuno, especially ng bansa, ay ginagawa po yan. But we're not talking of the whole country. Because if you come to analyze ang ginawa po ng Marcos government before, ay napakarami ho ang nakinabang na hindi ho na ilalabas. Ano po, kung sakali man may naglalabas, ay medyo maraming kumukontra. Something like that. Ano po? Like the hospitals, roads, schools, school buildings, etc., etc., etc. Alam niyo yan. We cannot deny that. Kaya siguro, ang tao ngayon, they're coming out in the open to support BBM. Dahil, probably, nakumpara nila yung Marcos government sa mga dumaan na mga presidente, ano po, na walang unity. Bangayan, and then, after election, ang nagsasuffer ang taong bayan. Ano po? I think I heard it from the message of BBM na let us unite after election. You know, we have to help one another. Kasi yung halimbawa hindi sa'yo, hindi bumoto sa'yo, lahat yun matatalino. We just have to ask them to join us. Parang gano'n. Nakita ko yun sa kanya eh. Narinig ko yun. I don't know if you heard the message, pero narinig ko na para bang dapat magkaisa na tayo lang. Why? Same thing what is going on in our province. Why did they announce to run for governor? Because we have two big leaders. Okay? They had been there for a long time. But the province of Camarines is one of the poorest provinces in the whole country. And in the whole region, we are the poorest in the region. Sabi ko, I prayed for this, and it so happened that I belong to the same party with BBM, and he has the same message as mine. Sabi ko, probably God has message to all of us. Probably this is now the time na dapat talaga ang mga leaders natin mahipo. Should be godly leadership. Ano po? Kailangan, ang dami ng mga hirap na dinadanas natin ngayon, pandemya, we do not even know when this will end. So, as I said, yung dalawa, yung sa Kamsur, na nagbabangayan, nagmumurahan, they hate each other so much. And here I am coming in, and I'm saying that tama na, it's about time. Nabigyan nyo naman ng chance ang tao na makajos at marunong tumulong at saka yung I want to unite everybody. But you know, you can never unite our people. Kasi kanya-kanya tayong kaisipan, we have freedom in this world. Ano po? But what is important is this. Sabi ko, the moment I become, nag-jump na ako, no? Kasi ganun din yun eh. I'm with BBM, no? Kasi ganun din ang kanyang kaisipan sa ating bansa. So, siguro, ganito rin ang gustong gawin ni BBM. Ano po? Kasi sa kaisipan ko, parang halos pareho eh. Yung ganun. Just so happen na talagang halos pareho. So, yun. And I hope na I answered your
sensitive questions. Bakit nga pala sinabi yan ni Imelda Papin, mga kababayan? Kasi tinanong ko yung previous po na kanyang interview. Before that, kasi tinanong siya ng reporter, mga kababayan, kung bakit daw pinili niya si PBBM at nakalinya siya sa line-up po ni PBBM. Yun sinagot, mga kababayan. Baka hindi yata alam ng reporter na isa siyang loyalista, si Imelda Papin. At saka tama po kanyang sinabi tungkol ito sa mga nagbabangayan. At nangyari talaga yan ngayon, mga kababayan. Nagbabangayan yung mga dilawan ng mga DDS at saka siyempre yung mga Marcos supporter, mga Marcos vlogger. Nagbabangayan, mga kababayan, dahil nga yung ibang mga DDS ay ayaw po sa mga plano ni PBBM na ginawa niya ngayon. Mga polisiya ayaw na mga kababayan, kaya lagi nilang tinitira ngayon si PBBM. Siyempre yung mga loyalista, what do they expect? Kailangan rin natin na talagang dipinsahan po si PBBM, mga kababayan, kasi nakikita ho natin ang kanilang interest dito. Kaya ito tama lang, dapat walang na sana magbangayan dito. 'Di ba? Si BP Inday Sara nga, hindi nga siya nagpalabas dito, hindi siya nakikialam po sa mga bangayan po ng mga vloggers. Bakit? Kasi si BP Inday Sara ay wala pong nakikitang mali sa ginagawa ngayon ni PBBM. Kilala ho natin yung mga Duterte, mga kababayan. Sa tingin nyo ba, kung merong ginawa si BBM at hindi nagustuhan ni BP Inday Sara, do you think si BP Inday Sara ay mananahimik lang yan? So kaya nga siya nanahimik lang ngayon si BP Inday Sara, kasi nga nagustuhan niya ang lahat po ng mga hakbang na ginagawa ngayon ni PBBM or ng mga Marcos. Pero ito mga DDS, mga kababayan, yung mga dilawang DDS, sabi la Duterte diehard supporter, pero hindi. Parang DDS yata dilawang diehard supporter. Kaya sila nakipagbangayan, mga kababayan, kasi sa kanilang sariling interest to yan. So anyways, bago tayo pumunta doon sa aking sinasabi po ng tungkol sa itong gunggong na nurse na to, but i-shout muna natin si Erlinda Swirsky from Saskatchewan, Canada. Hi to Pusong Inami or Sis Queen. Nandyan rin si Sir Ed Navarrosa from Sparks, Nevada. Hi to James Valdez. Nandyan rin si Iying Gementiza, Rosemary Sagusyo. Hi to Mark Hernandez from the Queen City, North Carolina, USA. Hi to Barkadahan Forever FM. Hi to Christina Dapitan. Nandyan rin si Marilo Vidnarik from Germany. Si Marilyn De Los Santos. Hi to Len Gonzalez. And hi also to Bergie Unggang. And shout out to BMC Kids Be Well from Virginia, USA. And of course, shout out rin kay Gemini. Ngayon, kababayan, dito ho tayo mag-uumpisa. Kung naalala nyo po, ay merong lumabas na fake news tungkol kay Madam Imelda Marcos. At nakaabot mga kababayan dyan po sa mga news outlet. Sinakyan ho ito. And for more details, let's watch this. Ayon kay Senator Amy Marcos, noong nakaraang linggo pa kumalat ang espekulasyong na mayapa na ang kanyang ina. Hirit ng senadora, ang bad o masama ang nagkalat nito. Sa isang Facebook post naman noong nakaraang linggo, isang larawan ang ibinahagi ng pamangkin ni Imelda na si Eliza Romualdez Valtos na may caption na strong and kicking at hashtag no to fake news. Mayroon din itong kaparehong post kagabi, ngunit wala na ito sa kanyang page ngayon. As of 11 a.m., trending pa rin sa Twitter Philippines si dating First Lady Imelda. So ngayon, mga kababayan, alam nyo ba sinakyan ito ng ibang Pinklawan at inudyukan po ng isang tao, Pinklawan supporter, ang nurse po ni Madam Imelda Marcos. Gusto niyang ipapatay si Imelda, mga kababayan. At ito po ang ating prueba. Alam nyo, ang kanyang post ay ganito po. Sabi niya, nasana ba yun? Inawala yata. Sabi niya, mga kababayan, kung sino mang nurse ni Imelda, please do it for all of us. Off mo lang yung oxygen or i-fast drip mo, Nicard or injikan mo ng insulin. Sabi ho yan ng Twitter account na Faith, mga kababayan, Faith. Ang pangalan ho ng Faith na yan ay Nuba B. Faith ang kanyang account. Ngayon, talagang kinuyog ito ng mga Marcos supporter, mga kababayan, kasi nga pangit ang kanyang sinabi dito. Gusto niyang ipapatay si Madam Imelda Marcos. Inudyukan niya ang kanyang kapwa na nurse. Sir Ivan, bakit mo nalaman na isang nurse yan? Alam niyo ba, siyempre hinanap yan ni Sir Ivan. Alam niyo naman si Sir Ivan. Medyo mahigpit tayo mag-research eh. Dito nakita ko, mga kababayan,
na ang kanyang mukha ay nandito po na post rin kay GC Punong Bayan. Punong Bayan, GC Punong Barangay. Nakalista pala ang kanyang pangalan dito po sa list of passers November 2019 Nursing Licensure Examination. Ang kanyang pangalan, mga kababayan, ay Pultic Faith Nester Valentin. At itong gonggong nito, nakalimutan niya natanggalin po sa kanyang account na yan ang kanyang list of passer. Doon po mismo sa kanyang account na nakita yan, mga kababayan. Ang pangalan niya ay Faith Nester Valentin. Isa po siyang literal po na nurse, mga kababayan. Ayon sa kanyang post, Top Rank Rebuke Academy, congratulations to our very own certified top rank Faith Nester B. Pultic. Tingnan nyo, nurse na nurse ng kababayan at kanyang ginawa po na kanyang pag-udyok sa kanyang kapwa nurse na ipapatay niya si Imelda Marcos. That is talaga mapasok na yung mga kababayan na pwedeng i-revoke po ang kanyang license sa kanyang pagiging nurse. Pwede yan, mga kababayan. Talang pasok na ho yan. Pwedeng i-revoke po ang kanyang license. At nakaabot na yan kay Senator Amy Marcos. And of course, with your help, mga kababayan, please screenshot this or i-share ho natin ating video dito para marami po pong makakaalam tungkol sa gunggong nito. Baka hindi po malayo, mga kababayan. Baka marami ng mga pasyente na pinatay itong gunggong na to. Di ba? Correct me if I'm wrong. Kaya nga niya magsabi tungkol kay Imelda Marcos. How about sa kanya mga pasyente po dyan sa ospital na yan? Delikado talaga eh. Dapat malaman ito ng mamayang Pilipino at ito ang kanya pangalan. I-post natin dito. At alam niyo ba, mga kababayan, meron na akong nakita. Ito palang gunggong nito ay anak ng isang pastor. Yes, andun rin sa kanyang post. Ito po ay anak po sa pastor. Dito sa post niya doon sa sa Facebook, the Bishop's Family, Florence Poltec at Cathedral of the Resurrection, Magsaysay, Baguio City. At andyan siya sa gilid, mga kababayan. Anak pala siya ng isang pastor. Bakit ganyan ba yung anak ng mga pastor, mga gunggong, mga kababayan? At saka alam nyo, sa totoo lang, marami akong kakilala na mga anak ng mga pastor ay mababait, mga kababayan. Hindi po katulad ng gunggong nito, abay pasaway. Talaga dapat maribo po ang kanyang license, mga kababayan. Pangit ang kanyang ginawa eh. Dito, kanya lang, doon sa kanyang picture po, doon sa Twitter, mga kababayan, medyo lumiit na po ng konti ang kanyang mukha. But siya pa rin yun, mga kababayan. Lumiit lang ng konti. Na-stress yata. Ngayon, dahil nalaman na po ito na mga Marcoses, abay tinanggal na po at dina-activate. Siya nga pala, dina-activate ang kanyang account doon sa Twitter. Hindi na namin nakita, mga kababayan, at naka-block na po lahat. Dina-activate sa gunggong niya, nagtatago ngayon. Well, hindi na siya makapagtago kasi alam na ho namin ang kanyang totoong pangalan at kung saan siya ngayon nagtatrabaho. Paano, Sir Ivan? Siyempre, one click lang ho yan dyan po sa government natin. Ilagay lang po ang kanyang pangalan. Alam na ho ng gobyerno kung saan siya currently ngayon na nagtrabaho sa ang hospital. In just one click, andyan po yung NBI. Marami, mga kababayan, sa cybercrime group, nandyan, kayang-kaya nila yan. Or even even po sa Dole, I think kaya rin ng Dole, mga kababayan. Kaya bantay-bantay ito, kahit nagtatago na siya ngayon, well, he can run, but she can't run, but she can't hide. Yan po ang riskback namin. Kayo nang bahala, mga kababayan. Of course, dito na tayo po sa tungkol ho dito kay Bayad Bay. Itong gunggong na to at saka itong si Hitad Maharlika, mga kababayan. Hindi natin siya patawaging Hitad Maharlika. Hindi bagay. Dapat Claire Contreras na ang kanyang totoong pangalan. Kasi nga, ang pangalan po na Maharlika, ang word na yan, very prestigious yan, mga kababayan, na name. At hindi pwede idikit natin sa kanyang pangalan ni Claire Contreras kasi hindi bagay, mga kababayan. Pwede na po Hitad kasi she is flirty. At alam nyo ba na si Ben Barubal ay kinapiright na po 3 times ni Hitad, mga kababayan? 3 times. Once kasi meron ka na pong 3 copyright strike ay malalagot po ang aming account, mga kababayan, at talagang subject na ho yan for talagang tatanggalin po ang inyong account forever na, tanggalin niya, mga kababayan. Pero binigyan pa po ng 7 days si Ben Barubal, mga kababayan. Ayon dito ni Ben Barubal, 3 strike na yan terminate mo na yan yung YouTube. Nakakahiya naman kay Maharlika Boljakira kasi siya po ang nagpa-strike, mga kababayan.
Pati nga yung ibang vlogger na gumagamit po ng nagre-re-upload po ng mga video ni Bin Barubal, mga kababayan, talagang kinapiright strike rin ni Hitad. At meron tayong ebidensya niyan. Si Mar TV Bawalan, lagi ho siya nag-upload po ng mga video ni Bin Barubal, mga kababayan, kinapiright strike rin ni Maharlika. Bakit ganyan po si Maharlika, mga kababayan? Ayaw niyang lumaban po ng patas. Dahil nga, siyempre, kitang-kita ho natin dito kung talagang nakabara po sa lalamunan si Bin Barubal, ni Maharlika, ni Claire Contreras, ni Gagong Lipunan, at saka ni Banat Bay, mga kababayan. Yan pong si Bin Barubal. Nasasaktan sila lagi sa mga banat po ni Bin Barubal. At napapansin natin dito, si Claire Contreras parang unti-unti na huyatang naglalagasan po ang kanyang subscribers, mga kababayan, at kanyang mga views. Putahan nyo lang po, tingnan nyo yung Maharlika Boljakera or yung Maharlika TV dyan po sa Facebook. Unti-unti nang nawawala ang mga kababayan. Umepekto yata yung mga banat ni Bin Barubal. At gunggong to, buti na lang sana po marimedyohan pa ho ito ng YouTube. Kasi until na, mga kababayan, okay pa naman po ang account ni Bin Barubal. Pero siya nga, siyempre, sabi doon sa notification po ng taga YouTube, until March 31 na lang po si Bin Barubal ang kanyang account. But I think meron na pong ginawa na bagong account po si Bin Barubal, mga kababayan. Kaya nga itong post niya kanina, sabi niya, bye-bye, signing off na si Bin Barubal, salute. Kasi nagkaroon sa dito ng 3 na po ng strike. So, siyempre, until March 31 pa naman, but hopefully, Brother Ben, don't worry, nandito lang po kami, nakasuporta po sa iyong channel. Sabihin niyo lang po, kung meron kang bagong channel, nandito si Sir Ivan at susuportahan ka namin dito. Tingnan nyo, pangit na magang niya, mga kababayan, si Hitad, yan si Bagoong or si Gagong Lipunan at saka si Banat Bay, ayaw nilang lumaban po ng patas. Narinig nyo ba si Sir Ivan na sinasabi ko dito na i-copyright strike natin or i-report natin yan si Hitad? Kahit one time. Narinig nyo ba si Sir Ivan na sinabi ko dito, samahan nyo ko, i-report natin yung account na yan, ni Hitad, ni Banat Bay, or ni Gagong Lipunan? Hindi ko yan sinabi, mga kababayan. Kahit one time, kahit i-review mo pa lahat ng aking mga vlogs, wala akong sinabing ganyan. Sabi ko lang po dito na pwede nyo bang hindi nyo napanoorin kasi nga ang kanyang mga vlogs, kababayan, ni Hitad ay puro na po ka-fake newsan. Pero even one time, hindi ko sinabi na i-report ho natin kasi nga si Sir Ivan, lumalaban ako dito ng patas, content to content, kung lalabas doon magpalabas ng mga fake news, siyempre kakauntiran natin dito, mga kababayan, may kasama pa yang mga ebidensya. Ididibang ho natin yan. Siyempre babanata rin natin kasi gunggong na yan, nakapag-impluwensya po ng ibang tao dyan, na auto niya, nilalagyan po ng virus ang kanilang mga utak, at ako po talaga'y nalulungkot po sa mga kababayan natin na nauto po ni Hitad o ni Claire Contreras at saka ni Gagong Lipunan at saka ni Bayad Bay. Alam niyo naman, 3 grupo na, mga kababayan, puro maggunggong yan mga gunggong. Ako kasi, kababayan, sana ma-okay na po ang account po ni Bin Barubal. Hopefully, kapag maggagawa siya ng bagong account, well, no problem. Nandito pa rin tayo. Suportahan pa rin natin si Bin Barubal. So, before tayo mag-jump sa ating next topic, mga kababayan, doon na tayo sa survey ni PBBM. Shoutout natin si Christina Filippi. Nandyan rin si Marichi Swiss. Hi to Gloria Schmidt from Germany. Nandyan rin si Remigio Balyaco. Hi to Felicidad Codina. Shoutout rin natin si Fele Germany. Hi to TOSP, and hi to Rowena Takimura. Ngayon, mga kababayan, meron hong lumabas ngayon na isang survey galing po sa Publicos at sabi niya, bumagsak ang survey or approval rating survey ni PBBM. So, for more details, bago tayo maglabas po ating reaction at talaga nating korte nating gunggong na to, well, papanoorin muna natin to ang buong kabuuan. So, for more details, let's watch this. Bahagyang bumaba ang approval rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang nananatiling stable ang approval rating ni Vice President Sara Duterte. Batay ito sa pinakabagong resulta ng first quarter survey na isinagawa ng Publicos Asia mula March 2 hanggang March 6.
Sa report ng ahensya, nasa 60% ang approval rating ni President Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Publicos researcher na si Dr. Claro Ganyak, posibleng dahilan ng sunod-sunod na official travel ng Pangulo kaya bumaba ito. Bakit siya pababa? Samantalang si Sara, stable naman, di ba? Maybe BBM is losing the opportunity to shine. No? First 7 months niya, July up to February, lumabas siya ng bansa ng 8 beses. Bilang caretaker president, inatasan niya si Sara. Noong nakaraang taon, nasa 64% ang nakuhang approval rating ng Pangulo. Ayon sa batikang abogado at manunulat na si Cecilio Duca, nakaapekto din sa rating ng Pangulo ang mga pulisiya na naging kontrobersyal sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ilan sa mga ito ang Maharlika Investment Fund, infrastructure projects at ang pagtaas ng presyo ng sibuyas kung saan siya rin ang kalihim ng agrikultura. Sa history ng ating mga presidente, yung kanilang approval rating, mataas yan on the first 1, 2, or 3 years siguro. No? Hindi nasusustain ito kasi along the way, may mga policy sila na medyo controversial. So bumababa. Samantala, ang pagpapaigting ng mga kadiwa stores ang nakikitang solusyon ng ekonomista na si Eric Estrabo upang mas mapalapit si Pangulong Marcos sa publiko. Ganito kasi anya ang nakikita naman ni Dr. Rosalina Fuentes sa pag-stable ng approval rating ni Vice Presidente Sara, bunsod ng mga pulisiya nitong ipinapatupad ng kalihim sa edukasyon. Bilisan yung pagpapalabas ng mga kadiwa para mapababa pa ang presyo ng bilihin at mabigyan importansya yung mga mahihirap. Nananatili namang mataas ang approval rating ni Vice President Sara Duterte na nasa 67%. Mas mababa naman ang bilang ng mga sumagot sa survey na kumbinsido sa pagtatrabaho ni Senate President Juan Miguel Zubiri, House Speaker Martin Romualdez at Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo. Ngayon mga kababayan, ang baba daw 60% ayon ng Publicos. Pero napapansin niyo po from the previous sa kanilang mga survey, palagi naman talagang advantage po si BP Inday Sara sa Publicos mga kababayan kasi nga maka-Duterte po ang Publicos. Nakikita ko natin yan noon pa po sa campaign na time po ni BBM at saka ni BP Inday Sara. Well, okay naman yan. Siyempre side rin siya dito kay Duterte, no problem. Pero ang problema dito kay BBM, hindi talaga pangit tong Publicos ng kababayan. Buti na lang kaya nga naglabas ngayon ang Publicos ng survey kasi nga gusto lang tabunan po yung ginawang survey na rating or approval rating po ginagawa po ng RP Mission. Naalala mo yun mga kababayan? 'Di ba lumabas po that is also first quarter na inilabas po ng RP Mission kung saan nakuha si PBM ng 77% approval rating. 77 approval rating pero diyan sa Publicos kababayan 60% lang po. Ang baba kaya. 'Di ba yung itong RP Mission ng kababayan, if I'm not mistaken, meron ho silang registration. Correct niyo na po si Sir Ivan ha. I think yung RP Mission ay meron ho silang registration dito. At siyempre gumagawa na rin sila ngayon ng survey mga kababayan. Sino kaya ang pinagtatanungan dito ng taga-Publicos? At sino po ang pinagtatanungan dito ng RP Mission? 'Di ba? Malaki po ang approval rating na nakuha ni PBBM from the RP Mission na survey firm. Pero ang Publicos, ang baba mga kababayan, 60%. Pero dito sa RP Mission, 77%, which is okay na okay ho 'yan. And of course, malaki rin kay BP Inday Sara na nakuha, that is approval rating is 75% po ang kay BP Inday Sara. Itong Publicos sa sarap ng gunggong nito. Pinagtulungan lang ngayon si PBBM mga kababayan. But don't worry, nandito naman po si Sir Ivan. At talagang kurtente mga gunggong na yan, mga salot ng lipunan yan eh. But anyways mga kababayan, siyempre kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, thank you so much po sa ating mga returning viewers, mga solid supporters. Thank you so much. At saka sa ating mga new subscribers, welcome to the family and thank you for appreciating our channel. Of course, before natin tapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Lord God,
Thank you for allowing us to see this beautiful morning. May this day bring us happiness, prosperity, and success. Thank you for always guiding us with your wisdom. We lift up everything to you. Guide us and lead us. Keep us away from any harm. In Jesus' name, I pray. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara, ang presidente at ang bisi na mahal ang masa.